Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Biyernes, adlaw sa balaang bata Senyor Santo Niño. Nya ako lang ipahibaw ninyo nga hangtod karon Enero lang gyud gihapon. January 60. Taas gyud kay Enero. Pizza 30 sa buwan sa Enero tuig 2026. Kami yung mga lagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Ubanin mo yung sa alas 9 karon sa itong programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Unya dito maglangan attorney atong unang dalit nila. Itong unang dalit, ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas sa itong linya, si Ma'am Ana Dumdum. Good morning, Ma'am Ana. Yes, good morning, sir. Good morning sa itong tanong tigpaminaw okay, weather update. Ang shear line nagapektar karon sa silang bahin sa Mindanao o ang hangi amihan nagapektar sa Lalawigan, sa Luzon o diri sa Kabisayaan. And so far, watay hulga sa LPA or Bagyo in the immediate coming days. And sa itong forecast weather condition diri sa Central Visayas, posible na makasinati ug panagsang mga panganuron ngadto sa madang-umon na kanaginan. Ano chance sa mga patak-patak ng mga pag-ulan. And sa itong hangin o sa kadagatan, kasarangan ng hangin, gikan sa amin ng sidlakan ang mga bastulabi, ingon man itong kadagatan, kasarangan ang mga pangbalong. Di sugbo kadagatan na ay pagtaob alas 8 tulay 6 sa gabion and mahunas alas 5 sa kamuntagon ug gumba. Atong temperature forecast na sa 26 to 30 degrees Celsius ug ang adlaw mosalop alas 5:48 sa kahaponon. Lain nato pag-monitor sa itong mga weather updates ug mga issue nga mga advisories. Kini sa Dumdum kadiri sa DSC Pag-asa Visayas, maayong buntag ug daghang salamat. Miss Ana, Yes, ma'am. over the weekend, are we going to expect also similar weather conditions like kagahapon, init-init sa dang atong panahon? Yes, ma'am, karon ma'am, pero naatay chance sa karong mga afternoon or kanang evening thunderstorms sir. Ma'am, and then tomorrow sada posibleng mas mapanganuron ka sir. Okay. Thank you, Miss Ana Dumdum. O good morning niyo des Pag-asa Mactan. May isa pa yan, ma'am. Ay, dang iulig sa ron kay kuan ko no. Na chances of thunderstorms. Remember, it's payday Friday. So, to me, kanang pinaka-best gina kong advice ay paglangay-langay uli or kung pwede, ulig sa'yo. Depende. Kaya, Kung sa nga sayo, di mo- sayo sa gabi, sayo sa No, buntag. kanang sa'yo mga before 5, anak, kay para di mo matanggong sa traffic. Yan, Ana dili sa lang. siguro mag-rally. Or magban. Ay, lain man sa to. Murag igura kag gipapalit og suka ni kuyog naman noon kag noon sa day ka oy. Oh, so kanato nang nag-unay is excited masyado. Ato nang isgutan unya pero ari sa ta sa tong front pages di ay sa ato ang mga pamantala ang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, binalyo trash slide overside failure. Sa Super Balita, leader sa DDS Rally, Sikop. Said the Freeman, at ASEAN Conference in Cebu, 5-year tourism plan launched. Sa Banat News, bodega sa Inchik, Gironda. DTI miingon nga na maligyag mga substandard. Sa Philippine Daily Inquirer, Supreme Court still unanimous, VP impeachment void. Sa The Philippine Star, Supreme Court
Junk's House appeal on Sara impeachment. Sa Manila Bulletin, Philippine tourism empowers 16.4 million workers, says Frasco. Og sa Tempo, Rogue Cups. Malate Police Chief, Drug Unit axed amid robbery case versus 6 policemen. Mao itong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, amoy ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. DC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So, pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So, there will be improvement po ng cellular function and reduction. Then your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule. There are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. At kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrink yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. DC Lex and FiberNet Broadband Incorporated.
buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nag-unas to mga balita karong buntaga kapin sa 300 ka mga sellers ug exhibitors gikan sa mga nasod nga sakop sa ASEAN ni salmot sa travel exchange. Ilang gidalit ngadto sa buyers gikan sa 50 ka mga nasod ang mga serbisyo nga makapalambo sa ilang turismo. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Dinhi sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City gipahigayon ang travel exchange nga kabahin sa mga kalihukan sa ASEAN Tourism Forum 2026. Dinhi nag-abot ang 124 ka mga sellers ug 222 ka mga exhibitors gikan sa mga ASEAN countries. Gibuksan kini kagahapong adlaw ug mulanat pa kini hangtod ugmang adlaw. Mato ni Department of Tourism Secretary Cristina Fresco nga ang mga buyers dinhi nagikan sa 50 ka mga nasod. Ang mga exhibitors gikan dinhi sa nasod mao kadtong mga hotel o resorts, travel ug tour agencies, airlines ug government agencies. Gawas sa Pilipinas, lakip sa mga nisalmot ang nasod nga Vietnam, Thailand, Indonesia, Laos, Cambodia, Malaysia, Myanmar ug Timor-Leste. Gidalit usab nila ang mga serbisyo sa ilang nasod nga makapalambo usab sa ilang turismo. Kagahapong adlaw sa wa pa ang welcome dinner, nibisita sa Travex si First Lady Liza Marcos uban ni Fresco ug Mayor Cindy Chan. Samtang kaganihang buntag usab, nibisita si Governor Pamela Baricuatro. Karon mo ikaduhang adlaw sa Travex ug ubay-ubay ang nagpakita og interes sa maong kalihukan. Sa dato sa DOT, adunay 271 ka mga buyers sa Travex. Nibutyag si Fresco nga pinaagi sa pagpahigayon ni ining ASEAN Tourism Forum, dako kining ikatampo sa ekonomiya sa nasod ilabi na gyud sa Sugbo. We're very honored to welcome buyers from over 50 countries as well as tourism ministers from ASEAN countries, including our dialogue partners. The ASEAN Tourism Forum seeks to reinvigorate the tourism economy in Cebu as well as continue to support our national economy. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Subay diini dugang pang mga plano aron palambuon ang turismo sa Southeast Asia hangtod na sa 2030 gilusad sa ASEAN. Nakita usab sa Department of Tourism ang pagpaningkamot sa ubang nanginabuhi isip katabang sa pagpalambo sa turismo. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gilusad sa mga tourism ministers sa Association of Southeast Asian Nations ang dugang pa mga planong ipatuman alang sa turismo sa rehiyon pinagi sa ilang Tourism Sectoral Plan 2026-2030. Kini na ang sinugdanan aron masingusgan pa ang pagtinabangay alang sa long-term development plan. Adunay 5 ka mga priority areas ang sectoral plan nga ilang subayon gikan sa resilient tourism, pagpalambo sa mga nanarbaho sa mong sektor, mas sayon og hapsay nga pagbiyahe, digital tourism ug sustainable tourism diversification. Pinasubay among plano sa iniusang panglantaw sa ASEAN nga mao ang pagmanungtaron, competitive ug paglangkob sa tanan kon inclusivity. Subayon ang kalambuan ubos sa 5-year sectoral plan gikan sa gidaganon sa mga bisitang nangabot, tourism receipts o nahimong bahin sa inter-ASEAN travel. The ASEAN Tourism Conference and the ASEAN Tourism Forum here in Cebu provide a platform for dialogue, partnership, and cooperation across governments, industry, and stakeholders, supporting solutions that respond to shared challenges and opportunities. It will help us define what we seek to achieve and define what we present, how we present kind of the ASEAN region to the world through data-driven marketing, through digital engagement, and through strategic partnerships. Human sa ASEAN Tourism Conference, gipaambit sa Pilipinas pinagi ni Secretary Cristina Garcia Fresco, isip chairperson na mong plano ngadto sa mga tourism ministers. Sumapa niya nga usa ka tulubagon sa rehiyon ang pagpakusog pa sa turismo sa ilang dapit. Gani nakatabang sa mong sektor ang mga nanginabuhi gikan sa mga mag-uuma, mananagat hangtod na sa mga gagmayng patigayon. Pinagi kini sa gimo nila mga produkto nga hayan mapaymuslan sa tanang mga bisita, lokal man o langyaw. To turn plans into outcomes, we must mobilize investment. The Philippines will advance the ASEAN Sustainable and Resilient Tourism Investment Outlook to help surface investment-ready projects and build
credible pipelines in close dialogue with our economic counterparts. Gilausab sa Tourism Minister gikan sa Singapore ang tema sa ASEAN Chairmanship sa Pilipinas nga mao ang pagsubay sa usalang kapadulungan paingon sa kalambuan. Our air and sea links are the modern currents that carry this barangay, our barangay forward, connecting our diverse cultures into one resilient regional circuit. So Singapore is honored to serve alongside our colleagues in the Philippines to facilitate today's proceedings and to advance our shared mission. Sud sa upat ka adlaw nga mga meetings ug uban pa mga kalihukan, usa lang ang nimo pagpaningkamot sa mga ministro ug mga tourism stakeholders gikan sa 11 ka mga nasod sa Southeast Asia. Kinahanglang matagamtaman hangtod na sa yanong tao ang resulta bahin sa kalambuan sa nasod ug sa rehiyon. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, Bureau of Quarantine misugyot nga paligunon ang monitoring aron dili makasulod ang Nipah virus sa Pilipinas karon nagkadaghan ang naigo ni ini didto sa India. Sa kasamtangan, walay gipatuman nga restrictions ngadto sa mga mosulod ug mogawas sa Pilipinas. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Misugyot ang Bureau of Quarantine nga bantayan aron kalikayan ang nagkanam nga pagkatap sa Nipah virus imbes nga limitahan ang lihok sa mga bisita. Kining gipaybaw sa Department of Health subay sa mga natalang kaso sa mong sakit sa West Bengal, India. Suma pa ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo nga naghatag na ang BOQ og impormasyon og mga educational materials aron pagpasabot bahin sa Nipah virus ngadto sa tanang mga port of entry sa Pilipinas. Sa kasamtangan walay gihimong sugyot ang gobyerno aron pahugtan ang pagbiyahe pasulod og paggawas da sa nasod. Maong wala nangumpiyansa ang BOQ sa mong sakit ug mas mayong paligunon una ang panglawas sa katawhan aron kalikayan ang mga sintomas. Karong nagpabiling abli ang mga utlanan sa nasod. Pakusgan pa sa quarantine officers ang monitoring sa kahimtang sa panglawas sa tanang mga bisita. Gikan kini sa thermal scanning hangtod na sa online health declaration aron mapanalipdan ang nasod sa mong virus. Matod sa World Health Organization nga sa kamatang sa zoonotic virus ang Nipah virus diin may mo kining makontaminate ngadto sa tao. Ana sa 40% hangtod 75% ang mortality rate og magtinakdanay pinagi sa closed contact o di baka makakaon og infected nga karne. Ang mga sintomas sa Nipah virus mao ang hilanat, labad sa ulo, myalgia, pagsuka o pagpanakit sa tutunlan. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, cash clerk sa Mandawi City nga nakadispalko og kapin 3 milyones pesos nga buwis, napasakaan na og kaso. Samtang nagpatuman na usab ang syudad og mga dugang lakang aron malikayan ang moong panghitabo. Ang kasayuran niyato ni Mary Rose Sagarino. Nakapasaka na ang kagamhanan sa syudad sa Mandawi og kasong kriminal ngadto sa Office of the Ombudsman batok sa cash clerk nga giingong nakadispalko og 3.3 milyones pesos nga buhis. Giila ang cash clerk nga si Mary Lea Kimbo. Giingong wala niya marimit ang kapin 3 milyones pesos nga occupational og business tax. Matod ni Attorney Gonzalo Maligon, ang city administrator, nga nadakit na ang kaso ngadto sa ombudsman. Gitangtang sa trabaho si Kimbo Oktubre miaging tuig human sa investigasyon sa syudad. Importante na himo na sa city ang iyang dapat buhaton. Una gi-dismiss and then the next is the criminal case. Pagawas sa itong story, may mga tao, may filing criminal. I-filean ginato. Pero di mo na dali-dali nga, ditso lang dayon. But as I've said, untimely maguto kay mom to tino maguto pagkahuman dayon out of the kuan kay siya nga news ba. Nag-andam usab ang syudad sa pagpasaka og kaso sa laing duha ka kanhi trabahante sa City Treasurer's Office. Ang duha ka sub-collector giingong nasakpang nagbulos sa og 10,000 pesos nga kwarta, samtang ang usa ang nanghilabot sa opisyal nga mga resibo nga moabot sa 280,000 ang wala marimit nga buhis. Tungod sa nahitabo, gipahugtan sa syudad ang internal nga mga lakang sa City Treasurer's Office. Supervisory dapat ma-report dayon ang mga cash deposits sa nabang tarungon po ba. Mas internal gyud, internal nga measures. Gi-improve na nila ang setup na accountable officers. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, e-cigarettes nga flavored marijuana na sakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency
kun PIDEA 7. Duha ka mga suspetsado na dakpan samtang ang target nga may namaligya sa maong matang sa illegal nga drugas nakasibat. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Napusasan ang duha ka mga lalaki human mabaybat sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency, Cebu Provincial Office, PDEA Intelligence Operation Unit ug Mambaling Police Station sa Cebu City Police Office sa Sipadilla, Barangay Dulho, Fatima sa Dakbayan, Sugbo, alas 10:55 kagabi. Ang mga suspitsado giilan ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga silang alias Fenley, 18 anyos, tinun-an pinagi sa Alternative Learning System kun ALS nga residente sa Sitio Plastikan, Barangay Dulho, Fatima sa Siyudad sa Sugbo ug alias Jeric, 30 anyos, e-bike driver taga Sitio Riverside sa mga barangay. Ang target sa operation nga si alias Zaira ang nakasibat human na makabantay sa mga sakop sa PDEA 7 sa Dapita. Nakuha gikan sa mga suspitsado ang 20 ka e-cigarettes nga dunay sulod nga yellowish liquid nga gituan nga dunay tetrahydrocannabinol kun TCH nga matang sa illegal nga drugas gikan sa marijuana nga mo kantidad sa 50,000 pesos ug ubang nga mga ebidensya. Ang maong mga nasakmit nga illegal nga drugas giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa proper disposisyon samtang aga mga suspitsado kasamtangan nga gikustorya sa PDEA 7 Detention Facility. Matud ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang suspitsado nga igong mamarigya ay e-cigarettes nga marijuana ang flavor. Kasagaran siya aga mga kliyente mao aga mga call center agents, langyaw o mga naa sa mga high-end nga mga imnanan. Si Fenley nadakpan na kaniadto og nasulod sa Operation Second Chance sa kaso sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga itong mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Huwag inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Unya, attorney, break sa ta. Di lang nato. Kuan. Haton. Andamon sa tani kay nagpanikad ra ba ni sa attorney wa pay nakalingkod, nagpanikad na daan sa iyang hisgutanan karong buntaga. At tangin na ninyo sa among pagbalik after this break. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free.
Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information, choose an installation site, and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Limery, SM Lipa Batangas, Quimpo Boulevard, Davao City, SM Mindpro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Linkitcay Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wing, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Phil Products Group of Companies. CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Partner, nay Marshalo kuno in Cebu. Ha? Asa man, oy? Marshalo in Cebu. Mo na ang paghulagway ni former senator ba ni si Mike Defensor. Former congressman Mike Defensor. Basin gusto mag-senator. Basin gusto ni siya mag-senator. No? Kaya murag kuan ka ni siya, nagpalanog-lanog man ni siya. Bet. So, kagahapon, dunay mga kuan, grupo sa mga bikers partner ba? May kuan ni sila, daghan, ubay-ubay sila partner sa mga video sa ato nakita, ubay-ubay. Niya dayon kining kuan nila at first dito sila sa Fuente Osmeña, nya nagibabagan sila dito, so nangita sila glaing area, but eventually diri na sila ni gi-block dapit sa Plaza Independencia partner. Nya mo ni kay gipahunong man sila, nya dayon murag some of them were held, in fact ang status arrested yun tong ilang leader. So mo na nga karon si former Congressman Mike Defensor, oy Marshalo mo diri sa Cebu. Wow. Kau nga nung ari-ari masad ka, oy. Hindi mo ka ganan babagan. Ato sa inyo ka nang ikay-hari-hari dito. Una sila nga, of course, ang natural nila nga kuan partner, nga explain ang kuan na contention, argument, we're just trying to express our right. Yeah, or exercise our right to peaceably assemble. And but number one question na, may permit. Kana. Kay dili na may uban na kinahanglan dai mig permit. Uy, kinahanglan uy. Naunsa man naaway sa Plaza Independencia kuno. Na congressman ka wa ka kaybaw natug ka. Sure. Una kay murag ang uban partner mo nagiingon nga we have the constitutional right to peaceably assemble para among
ipabuhagay ngadto sa gobyerno ang among mga yango-ngo. Tinuod man, but, di ba, kanang naman sad tay angay sundon sa gobyerno. Naatay angay sundon. Basig ka mo siguro yung nag-martial law, kay kamo na may magbuot nga, pwede rag kuan. Tuman lang gutan, ay permit, plus number 2. Timing. DDS man na si Governor Pamela Baricuatro, siya man ang nihangyo nga pwede kanang ato lang ipakita sa itong mga bisita ang nindot tag nga experience, tagaan na tog nindot nga experience, di lang ta mag-rally-rally, di lang ta mag-karaban-karaban. So, buot ba pasabot ani nga kamo mismo inyuhang giinsulto ang gobernador kay wa mo naminaw sa iyang hangyo? Okay, kay mo na sa usa, that's I guess one way to look at it, partner, no, kay ni hangyo mo day tuod to ang gobernador mismo. Matarungon lang tani. Number 3, kinsa man ninyong gisyagit-syagitan na diha? Oh, bitaw. So, purpose. Unsay purpose? But we all know nga Cebu is hosting the ASEAN. The ASEAN Tourism Forum. So, para nako, ang pag-anhin ni mo, defensor, Atagad? regardless of your belief, no, I respect your right, but para nako, insulting para sa mga Sugbuanon because ang mga bisita, di man na magtanaw nga, uy naman ni bisita diri nga nagsaba-saba, nagsamok-samok, they will think of it as an experience that they had in Cebu City. So, giinsulto nimo si Governor Pamela Baricuatro, giinsulto nimo ang mayor sa Cebu City, giinsulto nimo mga Sugbuanon. Pero wa man mi nagsaba-saba, quiet and orderly man among pagbadyong-badyong. Man, patagad man kaayo, di ba? Mao na. Well, kasabot ko ana inyo ng katungod. Ug mao na inyong gidapigan, hala padayon sa inyong gidapigan, pero ayo intaw ni among ang uban. And makita mo sa demo attorney ang reaction sa mga tao online. Ang uban ningon man nga ako, sentimento nila. Ningon sa ako DDS ko. Pero wako kauyo na niyang gibuhat kanang isn't that funny nga not funny? So mao na kay matod man sad ni defensor nga oy dili man ni pagpanamok kining pagtawag ni og hustisya og sa kamatuoran nya amo rang gi sangon amo rang gi suporta rami sa mga Cebuanos kay even the Cebuanos are calling for justice and the truth. So ang protesta ko no matod ni defensor partner ang rason ani kay katong state kidnapping na balik na sad ang mga past issues, state kidnapping of former President Rodrigo Duterte, quote unquote, nya aside ana kay katusang ang kuan ko no mga impeachment against Marcos nganong i-block ko no ang further impeachment complaint against ni Marcos ay tungod sa call for transparency and accountability in the government. So mo na ang ako lang sad ana partner. Okay, go back ta sa sa provision sa constitution kay naa man jud tay constitutional guaranteed right partner kita matag-usa sa ato nga freedom of expression, freedom to peaceably assemble, to express our sentiments to the government. Pero ang kana naam gud na siya sa Article 2 nga Article 3 nga Bill of Rights nya kining na magkiusahay magkinahanglan magud ta og mga kuan partner magkinahanglan ta og dili man tanang provisions diha sa constitution kay self-executing. So nay pasabot ana magkinahanglan tag balaod to provide guidelines on how those rights can be executed. And precisely natay balaod when it comes to the exercise of that right. I think batas pambansa 880. Kanang kuan ato ni kanang your rights end where my rights begin. Kana rang good simple inana atong i-reduce to inana. So kanang pag rally okay ra na sa way permit kung adto mo mag-rally sa usa ka kuan Freedom Park. I don't know if Cebu City has a Freedom Park, but so far Independent Plaza mao ba kan ang Freedom Park, so you pwede makarally out that used to be the Freedom Park. If na Freedom Park unya naay ordinance or law that declares such as a kuan such place as pwede rallyhan or adto mo mag-rally sa within the campus, within the eskwelahan, in an eskwelahan nga state-owned or state-run. But kanang naamo sa karsada, bisag asa ra naamo sa Fuente nga wala sa gi-declare nga Freedom Park. So magkinahanglan ta og permit para ana. Yes. So mo na nga natural lang sad ang mga pulis ang pangataon mo permit kay especially nga grabe murag mainsulto sad ang mga pulis ani kay grabe ila kay ipa-cancel ang klase kay para lang way samok peaceful and orderly o limpyo ang karsada niya. Here you are, ni take advantage na noon mo sa kalina o kahapsay kay para matagad mo diha. So
mo na imong giingon partner nga your right ends when the rights of others begin. So ana lang good former congressman. There are some other days or some other places to express that. Yes, ay karon gyud. Nga those people who are not from this country don't even have business and cannot even solve the issues that you are raising unsa may labot. So kung imog yung tugkaron, patagad ra gyud. Maghimo na lang tag Ministry of Patagad ni ikaw na lay headed to. Kutob sa ganahang magrally kuan pwede. So wa man gay nagrally ang mga 8 pundok. Kita bagod kag 8 pundok nagrally wa man. Wala ka na mga usual nga yung pasabot nga magrally mga. So para nako ba kanang they also heeded the call, no, and I applaud that because when we have visitors kanang kuan man na attorney kanang naturalmente man na nga kanang atong pakitaan sila the best that we have, especially because a lot of these ministers and their staff are our guests. It's their first time in Cebu. First time in So Cebu. unsa man ang ilang mahinumduman nga naay mic defensor din ang gawara-wara? Ya sayo ra ba ni partner sakto ra gyud padong sa venue ang Gituyog mga kuan. yun. Gituyog yun. Oh, Lagi. So, sayo. unsa man ang imong mahinumduman nga, Cebu is nice. But nalang to yung former congressman dito na nagwara-wara. I don't know. Kaya na ganahan siya nga mo step down ng presidente. Ano ba? We're like nga experience for our visitors. Sorry ha, but to me, this is not a DDS, anti-DDS, pro-DDS argument. It's a basic argument nga ato untang ipakita ang nindot nga experience or atong patilawon og nindot nga experience ang mga bisita nga nanganis ato nga naman moingon mo kahilas ninyo oy plastic man na inyo ha kanang ipagawas yung mga nindot nga plato kay nay bisita dili oy dili na ingon anak kataphaw ang argumento ang punto ana nga kung makauyon sila mismo moawhag sa mga mulupyo sa ilang mga nasud at tumog Cebu kay nindot dito nakasuway mig sakay kalesa nindot kaayo nakasuroy mis museum diba Kana sa partner nya ang uban sa ani nga mga bisita nato partner actually mga buyers kuno ni ingon ni Secretary Frasco. Sa report ni Cristel ganina daghan kay opportunities. So daghan tag products diri. I remember that because sa time ni Tommy Osmeña when he was mayor, iya gyud nang giingon nga he wanted to support the flower growers in Cebu City aron kita ang mo-provide og buwak sa Korea. Muto nga naning kamot siya nga mapunaan og flights cause it is easy kuno to ship out. Unsa ship out ba na to fly out kanang mga flowers ngadto sa Korea unya. It would mean a lot for our flower vendors. Diba? Diba? Maabot og Korea ang imuha mga buwak. May mga inana nga visions ba. Nya kining there are sa ato nang giingon nya na lang ayon sa pagpatagad not there now. Are many opportunities there are many but opportunities. ibutang sa lugar. Ibutang sa sakto nga kanang lugar ba aron pod kanang basta ang uban sad no will think dili sakto gito. Depende sa imong gituuhan. Kay mao gyud na anha ra magyud murag usahay mao na ang bottom line. Dili na ta maka-judge rationally sa mga issues kay clouded na ta kay naa na tay gituuhan daan preconceived judgment ba and mo nay klase sa tinuuhan nga lisod nimo bangbangon nga bisag unsa pa imong i-explain dili nagyud matuki dili nagyud nimo mabag-o pa ang ilahang ang ilahang pagtuo. Kana wamsad may intention nga bag-ohon ninyong pagtuo pero kana ra gyud yung giingong attorney ibutang sa lugar kay kung kamo ba mag-away sa pamilya ning kamot ba mo hira inyong tingog yung nag-away mo sa inyong silingay siya mo kanang nanapud sila bisita baron na may baron ang papa sila mo today mo kay mao magud mo ang among kuan ninyo nana bagod ato ang kuan dili man ato is behave ganita kay natay bisit maikog ta ana ba kana nya arita sa laing hisgutanan partner kagahapon mipagawas na gyud og final verdict ang labing taas nga hukmanan partner na tong Korte Suprema kay for the longest time nagpaabot man sa tubag kung unsa jud ang desisyon niya sa Korte Suprema sa Supreme Court atong appeal nga gihimo sa House of Representatives kabahin atong unsa man jud constitutional or unconstitutional ang impeachment complaints against Vice President Sara Duterte and the Supreme Court has spoken ang tanan
nga justices of the Supreme Court kay unbank man ni partner, pasabot anang unbank. Kasi pasabot anang unbank, dili na bangko ha. Ang spelling ana EN space BANC. Best in spelling. Best in spelling na juga partner, Marese. pero sakto na ang pasabot anang unbank kay silang tanan kinsa man na ka magistrates or justices ang Supreme Court, dili lang division level nga tulora ka justices ang ni-decide, but silang tanan nya unanimous ang decision, partner. Meaning sila tanan ni desisyon. Unanimous ilang decision, same ang ilang decision. Attorney dili pod anonymous. Dili anonymous. Kay Miresi. mahibawaan man ni nga silang tanan ni vote. So ingon sila nga ang house or ilang gibasura ang katong appeal gikan sa House of Representatives. So ang ending ani kay okay, unconstitutional ang katong mga subsequent nga mga impeachment complaints against the Vice President. So katong gituki karon sa Supreme Court or sa Senate nga actually ilan sang gi-archive mao na to, unconstitutional kuno to, dili na to mapadayon. So unsa na may ang mapaabot sa mga gustong mga sa gusto ug sa mga gusto mo duso na sad. Sa gusto mo duso na sad, because it was one of the reasons why it was declared unconstitutional, partner, kay naka-violate siya sa constitutional provision nga nag-bar or nag-disallow, nag-prohibit sa pag-file, nagdili sa pag-file og multiple impeachment complaints within 1 year sa usa ka impeachable official or officer. So, tan-aw ra nato kanus ato mo expire ang 1 year after the first filing, February 5 man siguro to or February 6. After that, then you can file another impeachment complaint. Unsay reason sa mga gigamit sa mga tao nganong ilang palagputon o gusto nilang i-impeach ang Vice Presidente? Well, daghan kay ito ang nasa articles of impeachment. I-cite ang betrayal of public trust, naay kanang naay katong uban pa nga mga grounds kay kuan kuno adunay mga katong confidential funds nga wala confidential funds nga wa na kwenta, wa na liquidate, not just during her time as DepEd but also sa office of the Vice President nya ug uban pa, many to mention. So karon, attorney, ang question, ang pag-uphold sa Korte Suprema sa desisyon nga nang pawalay bili sa mga impeachment nga gipasaka batok sa Vice Presidente, nagpasabot ba ni nga dili siya guilty sa maong mga pasangil batok niya? No, dili wa sa na siya nagpasabot nga dili siya guilty atong wala niya gi-liquidate kay ang kini man siya ang question of constitutionality, you don't necessarily look into the merits of the case. Medyo I don't think if we can describe it as procedural, pero that's the first thing manggod, that's one of the issues raised nga to nya kung unconstitutional na siya, then dili na siya mo look into the merits, but that is not a judgment on the merits sa impeachment itself, but that is a judgment on the constitutionality of the filing of the impeachment complaints. So in other words, partner, kung naay further nga kung naay manawag nga suspected spam caller, no, kung naay lain nga mo file, partner, nya dayon kanang maadto jud sa Senate, kay ang Senate man mo determine kung do na ba joy dili kapasikaran, but sila man ang mo trial yun, mo conduct sa trial for the impeachment. That's a time nga, that's a judgment on the merit. Or di ba na may mga laing criminal cases nga gi-file kang Sara, malversation, VP Sara, sorry. VP Sara, malversation and all those other mga criminal cases against her. I think anti-graft, violation of the anti-graft and corrupt practices, etc. So, kung maingon ta, kung ma-decidean to, then that's a judgment on the merits of the case. And kung maka-escapo siya na to, if ma-dismiss to nga kaso, or ma-acquit siya na to, then that's the time, partner, nga makaingon ta nga, okay, dili dyan siya guilty. Okay, so ato nang klarohon. Kaya ang uban ra ba, murag yun sila nagmaya nga yes na basura tanawa lagi kay di gyud na mo prosper kay kuan man inosente ang ana man gud ang pagtuo sa uban. So
ato lang nang ipasabot sa ilaha. But nevertheless, partner, a win is a win. Ang pasabot ana is mabasura ra gihapon to kay wala man ni follow. So tan-awon sa dinato kung duna bay mga laing pundok sad kay murag isig ka filay naman lang ni sila But karon. akong question, attorney ba, kanang, before you do the filing, you're supposed to be an to me, I would like to think that a person who files cases like these are supposed to be intelligent. They're equipped with the right knowledge of the law, no? So, ngano ilaman ang gibuhat? No, partner, because ang Supreme Court ilang gi-clarify ang katong House rules on impeachment. Kay, yes, pwede ka maka-file og impeachment complaint before the House of Representatives, pero under the Constitution, ang House of Representatives dapat sa na siya mo pagawa sa iyang kaugalingon nga set of rules on how to accept, to process the impeachment. Karon murag dunay mga question sa kana nga rules System. sa system within So, the House of system within Representatives. Congress. Yes. Okay. So muna partner ang ilahang ang mga changes muna with this ruling nga kuan nag-finalize, hopefully makorek sad na sa House of Representatives ang ilahang mga kuan diha, mga paagi, pamalaod diha when it comes to Aron filing sa of di complaint. kay to me, it's also a waste of time. You are Waste of wasting the time. time of members of the Supreme Court, di ba? Yes, partner. So muna siya sa paman. sa paman. Kuan lang, kanang good to clarify. So, muna si VP Sara unya dayon mo lagi to atong hisgutan si Senator Bato de la Rosa, partner wa pa man gyud ipatimaw dito sa Senado. Mahiwagang bato na gyud na kay pangitauno naman. Asa na karon daghan nagiron si Senator Bato ang patimaw niya dayon katusan si atong ang wala gyapon. Ingon man sila nagkagamay na kunong kalibutan ni atong ang. Nagkagamay asa na so kay ibaw Kay sila gidagan asa. mo kay naang kuno sa to. Cambodia? Kinsa mo to? Nas Cambodia. Siya ba to? Nas Cambodia nya dayon si ay katong miingon nga Naman to, maghapon naman good ko nakita na usay good. Usay ka ng passing lang ba? So di sa kay ko 100% mo to because even YouTube and Facebook there are contents nga questionably sa kay mga questionably ba mura usahay gani dili gyud nato i-take everything hook line and sinker kana let's take things with a grain of salt. Alam mo tayo mga idiomatic expressions. Grabe, bibinasayan na. Wow. Hook line and sinker, murag gibingwit na mag-ina sa... Gibingwit yan. Usasad, kung inyo mga ang paminahon, butang gamay ng asin. Gamay ra. Asin ni gamay. Asin ni gamay. Di man mao. Sa iyo pa ng interpretation. Pero kana ba, of course, I would agree nga, dili sa nato silduhan siguro si Senator Bato kung wala na siya nagsige diha. Uy. Since December or November ba to? Was it November or December? Yes, last kay year? wa man kay report. Diba? Di man kuno ni pasilduhan pa kuno kay wa may rules nga nag-ingon ana. Pero ingon si kapait sa ano Senator Trillanes, former Senator Trillanes, iya ko nung filean og ethics complaint before the Senate kung sigig dawat og sildo. kung sigig dawat. Kita mga yanong mga lungsurano nga kon char. Mga ingon mga tao kami diri ko under time back minus dayon. Mo man gyud ay common nga yan sa mga tao. Asa naman ni Ron siya? Asa naman ka sir? Basig nag-una na sa ICC. Wala ingon ba ka sir nga kuan imong andam ka nga mo uban ni presidente. Asa naman karon sir? Wa pa man kay warrant. Di ba pa may warrant? Wala pa warrant niya. Adto day ka mo tago kung may warrant. Uy. Mindset ba? Mindset. Nari ko mo advise anak kay karon ang abogado ni atong ang Oy, attorney, mindset attorney. Nganong mo tago makagway nangita nimo? Ngano mo tag kay base naaon niya makita later on. Di ba praning ra kay dating tago ko kay. Of course. Pero kung wala pero kay tinuod siguro na warrant, nakadungog na siya. Ay, kung tinuod niya asa man na November pa man to, na siging-siging na lang inuon kay kini sa si Ombudsman Rimulya. Murag mao man toy una ni ingon. Oy, na dito. Mas na mamas ko pa unta to, ano na lang noon. Kay November November man to na. Ingon sa i-break niya ang record ni Senator Lacson sa pagtago-tago sa una sa katong kuan kaning kaso sa Dilacson sometime in 2010 nga dugay sa ni team-aw na lang siya after. Iya ko nutong i-break ang record jokingly. Ingon siya sa ilang GC. No? Nilak ra ba? Asa naman ka sir oy? It's also yung giingon. Make my day.
Senator Trillanes. If you find me. Natay sumpay If sa you ubos find gamay. me. In fine print. If and when you find me. So kana brang ubay-ubay ta mga gipangita nya dayon. Naday ko ang gahapon dayo sa dito sa akong nakitaan ang artista nga si Mariel Rodriguez niingon siya. Ingon siya nga si Robin will not run in 2028. You don't deserve him. Nagkatawa ko sa comments sa kay ningon sa height salamat. We don't deserve him. Oh. You don't deserve him kuno. Do we deserve unsa man ayo? Do we deserve do him? we deserve him also? Amo na pangutana nga nagpuput og dakong ganti. Sabot ana partner kay kung ba si kining si Cap Dennis po siguro resultahan na inana jud may sulti. Ay di lang sig kumakaingon og Dili mo i-tolerate, dili man siguro ka kuan. Si Dennis mo unsa? Konsentidor. Kung si Dennis ang inana ang performance ni Cap Dennis didto sa Bulayog. Senado. Kung magbinulayog si Dennis sa iyang katungdanan, sus ang akong track record. So ante ka bisag ako pang angkol, piti sa Manila. Wala lagi na lagi. Ayaw lagi yun. Ako'y numero 1 mo kuan mo. Hindi mo konsente. Dita mo konsente oy tsaka ang konsente oy. So mo na yung giingon nga we don't deserve him kuno. Pero with all due respect, ambot na unsa de ka nindot ang performance ni Senator Robin Padilla diha sa Senado, Ma'am Mariel. So, That's a good question. So kana. Yung naman tayo oras, ato lang ang ibilin nga pangutana, inyo nang hinuklugan te buok weekend, no? Kay Friday Sa man pagbalik na to, Pebrero na. OMG! Finally, Pebrero na, bitaw. Sa atong pagbalik, no? Nyawa naman tayo oras sa tayo padangat ang giandam ni Tatay Dodong nga niyang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Matag binuhat, bisan gani ang nagsunod kag Kristo, matubang gayon og mga unos sa kinabuhi. Kini mo ang mga storms of correction, storms of perfection, storms of direction, storms of reflection, and storms of affection. Sa makadaghan nga higayon, kita dili makasabot kung ngano miabot ka nato kining matangas sa kasakit ug kalisdanan. Sa Ecclesiastes 8:17 nagingon, apan dili ka gayon makatugkad sa gibuhat sa Dios. Bisan unsaon nimo paninguha, dili nimo masayran kini. Ang tao maglisod gayon pagtugkad sa mga pagi sa Ginoo. Kay ang una-una sa Ginoo mas labaw kaysa una-una sa tao. Gani, sa Ecclesiastes 3:17 nagingon sa hukman sa Dios sa walay pinalabi ang tanan nga matarong ug ang mga dautan. Kay bisan gani sa sunod nga kinabuhi ang tanan butang ug buhat mahitabo man sa takdo niyang panahon. Kini nagpasabot nga walay mahitabo sa tao nga dili itugot sa Ginoo. Apan iya kag itugot alang sa usa ka maayong katuyuan. May igsoon mo kini ang pulong nga maghataw giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Langito nga man, dili na mo matungkad kung ngano nga sa mong pagsunod kanimo magatubang kami mga kasakit. Apan tungod kay misalig kami kanimo, among gidawat kining tanan. Kay ikaw nasayod man kung unsay makayo alang kanamo. Amen. Sila samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon napan sa dili pa. Ato sa ning i-greet attorney natay viewers ni nagtanaw sa barangay Pungol, Sibugay, Cebu City, South District ni si Sir Noni Fernandez Cagoko. Thank you for watching ug ni message pod ang atong kanhi sakop sa Lupon Tagapayapa. Ambot mo ra gitaktak man siguro ni kay mura gitaktak ni kay Lupon ni sa panahon ni Dennis Tabar. So good morning din na ni Sir Edwin, Papa Edwin Miole
Malingaw ko maminaw og magtan-aw ninyo mamalo og attorney. Ay sige mamam dira Papa Edwin. Kay bisag karhantod karon magpapa Edwin man ko niya kay I don't know ano wag daanad ko na nagdako ba na siya present unya. Very quiet kanang personality and wise kaayo sa iyahang pag-deliver o pag-abag sa barangay. So, Wow. thank you kaayo. Thank you sa inyong pagtanaw. Ako na sa ikarga, dali-dali part na Sige, kay ikarga. birthday sa akong manghod. Huy, happy birthday! Happy birthday, Cindy. Asam taman ni Candelaria. Asam taman hapon or Ma'am Cindy. Adto sa Medellin. Layo sa di. Makapawis. Kapoy mag-drive, Ma'am. Oh, sige, Happy birthday. Happy birthday. Yes, dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua, og Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, tumang kaubanan sa TOC, si Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond, og Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Happy weekend! See you in February. Charot! Next week sa atong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello